Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine na Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Channel 100 na sabayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo? Hello kong tagapakinig! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Pinibining Lea Monica R. Guzman, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang material at di material. Ulitin ko, nakapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig o pagbabasa ng mga pamanang kulturang material at di material sa BARMM. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang makakatulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga bata ang Learners Activity Sheets ng ESP sa ika-4 na baitang. Mangyaring buksan ito at ating tuklasin ang aralin ngayong araw. Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang aralin noong nakaraang linggo sa pamamagitan ng isang maikling pagsusulit. Huwag kayong mabahala sapagkat ang layunin ng pagsusulit na ito ay upang matulungan kayong mas maunawaan pa ang nakaraang aralin natin. Ihanda lang ang lapis at papel sa pagsagot. Para naman sa mga nanonood ng ating FB Live, gamitin lang ang FB chat box para sa mga kasagutan. Taglayin pa rin ang disiplina at respeto sa pagko-comment. Umpisahan na natin. Heto, at babasahin ko ang panuto. Isulat o i-comment ang thumbs up kung ang sumusunod na pahayag ay halimbawa ng natatanging material o di material na kultura sa Visayas. At thumbs down naman kung hindi. Ulitin ko, isulat o i-comment ang thumbs up kung ang mga sumusunod na pahayag ay halimbawa ng natatanging material o di material na kultura sa Visayas at thumbs down naman kung hindi. Para sa unang bilang, Ilonggo ang tawag sa mga taga-kanlurang Visayas. Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up! Ay, tumpak kayo
kayo, mabuting tao. Para naman sa ikalawang bilang. Ang kimchi ay katutubong pagkain ng mga waray. Makikita sa larawan ay fermented na gulay gaya ng repolyo, carrot, sili at iba pang pampalasa. Sa tingin nyo, ito ba ay pagkain sa Visayas? Thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs down dahil ang kimchi ay pagkain sa bansang Korea. Para naman sa ikatlong bilang. Ang kuratsa ay katutubong sayaw ng mga waray. Ito ba ay thumbs up o thumbs down? Ang tamang sagot ay thumbs up. Ang kuratsa ay isang tradisyonal na sayaw ng panliligaw ng mga waray. Ayan, at binabati ko kayo ng may ngiti sa aking mga labi dahil sa patid kong kayo ay porsigidong matuto at handang maging inspirasyon para sa iba. Mamaya ay may maikli muli tayong pagsusulit pero huwag kayong mag-alala. Tiyak na masasagutan niyo ito basta't makikinig kayo sa akin. Sa puntong ito, ating tuklasin ang bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Kung handa na, halina't umariba. Makinig at maging alerto sa ating aralin na pinamagatang Kultura ng Pilipinas, ipagmamalaki kong tunay. Ulitin ko, Kultura ng Pilipinas, ipagmamalaki kong tunay. Ang mga Pilipino ay kilala sa buong mundo sa kanilang natatanging pagpapahalaga sa kultura. Kaya't ating tuklasin ang kulturang material at di material ng Mindanao, partikular sa ARMM. Pero matanong ko lang, ano na nga ulit ang kulturang material? Ang sagot ni Ashley, ang kulturang material ay bahagi ng ating kultura na tuwirang kinakatawan ng mga pisikal na bagay. Tama ka dyan, Ashley. Ito ay tumutukoy sa ating kasuotan, panitikan, gaya ng alamat, tula at etiko. Mga pagkain at kagamitan kung saan tayo ay nakikilala bilang isang lahi o bilang mga Pilipino. Patunay lamang na tayo sa Pilipinas ay sagana sa maipagmamalaking kultura. Natatandaan nyo pa ba ang di material na kultura? Ang kulturang di material ay ang mga bagay na hindi nahahawakan o di nahihipo tulad ng kaugalian, paniniwala, wika, edukasyon at pagpapahalagang taglay ng mga Pilipino. Halimbawa ng kulturang di material ay ang wikang manobo, pagmamano, pagkamatapat, bayanihan at pagmamahal sa pamilya. Alam niyo ba na labis na nakamamangha ang Mindanao? Ang mayaman na kultura nito ay bukod tangi. Halika at samahan mo kong alamin ang ilan sa mga tradisyon at paniniwala ng Mindanao. Ayon sa matatandang panitikan ng Mindanao, ang Mindanao ay hango sa salitang Magindanaon na tumutukoy sa pinakamakapangyarihang pinuno ng katutubo. Tinatawag rin ang Mindanao na lupang pangako. Tayo ngayon ay dadako sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Pinisaya at Tausug ang karaniwang dialekto ng tao rito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sa mga probinsya ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, Maguindanao, North Cotabato, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi. Alam nyo rin ba na malaking porsyento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM
ay kinabibilangan ng Muslim at Moro na hindi tuluyang nasakop ng mananakop na Kastila para impluwensyahan ng relihiyong Kristyanismo. At alam nyo rin ba na sa pangkat etniko ang Mindanao? Alam nyo rin ba na mayaman sa pangkat etniko ang Mindanao? Oo, ilan nga sa mga ito ay ang mga Maranao, Tiboli, Tausug, Badyaw, Sabanen, Maguindanao, Pagobo, Yakan, Mangyan, Tagbanwa at Samal. Upang mas mapahalagahan natin ang natatanging kultura sa ating bansa, ay dadako tayo sa segment na #ishare mo, kung saan ay may ilang ipipicture tayong mga karanasan ng ilan sa ating mga kababayan. Ngunit may 3 kong paalala. Ang stop, look, at listen. Stop o itigil muna ang mga gawaing maaaring makaapekto sa pakikinig ninyo. Look o tignan ang hawak na learning activity sheets at itala ang mahalagang impormasyon. At syempre ang listen, makinig at unawain ang mapapakinggang kwento. Ang kwento ay pinamagatang Ang Liham ni Janice. Kwento ni Lea Monica R. Guzman at iginuhit ni Jovan B. Sales. Ito ay sulat mula kay Janice, isang guro na nadestino sa Lanao del Sur. Kumusta ang lahat? Siguro ay nagtataka kayo kung bakit wala pa rin ako sa Tarlac. Miss na miss ko na rin kayo, pero huwag kayong mag-alala sa akin dito dahil maayos at masaya ako. Naalala ko tuloy noong papunta pa lamang ako dito ay labis na nabahala si Mama sapagkat bali-balita noon na delikadong magpunta sa Mindanao dahil mapapanood sa balita ang mga bakbakan ng armadong kalalakihan. Ngunit buwang loob kong makipagsapalaran sa Mindanao dahil sa pangarap kong makapagturo. Hindi maalis sa akin na malungkot sa una dahil namimiss ko na ang Tarlac. Pero no worries dahil masayang-masaya ako sa trabaho. Alam nyo ba na hibubuti ng mga tao rito salungat sa inaakala ko. Naalala ko pa noong bagong salta ko dito, takot akong lumabas sa inuupahan kong bahay dahil wala akong kakilala. Isang araw, habang papunta na sa eskwelahan, napansin ko na ang lugar ay ibang-iba sa Tarlac. Umiira lang pakiramdam kong ako ay naiiba sa kanila at baka ayaw nila sa akin. Pero alam nyo ba, nang ako ay papunta na sa eskwelahan kung saan ako magtuturo ay malugod akong binati ng isang babaeng may balabal sa ulo na ang tawag daw ay kumbong o hijab. Isa pala siyang Muslim. Siya ay si Amina. Napag-alaman kong kapwa kaming guro sa iisang paaralan. Naging kaibigan ko siya at marami akong natutunan sa kanya. Sa maikling panahon, agad kami nang naging matalik na magkaibigan. Sa kabila ng pagkakaiba namin ng relihiyon, ay mas umiral ang pagiging dugong Pilipino namin. Nagbabahagihan kami ng mga paniniwala, pero nandun pa rin ang respeto sa bawat isa. Sinabi niya na siya ay nakatakdang ikasal ayon sa kasunduan ng 2 pamilyang kinabibilangan niya. Nasaksihan ko ang pagbibigay kaya o dowry ng mapapangasawa niya sa kanya. Ito ay yung pagkakaloob ng maaaring pera, yaman na pamana o ari-arian ng isang lalaking Muslim sa kanyang nais pakasalan.
Ito ay nagpapakita di umano ng wagas na pagmamahal at malinis na intensyon. Noon ay natanong ko na rin kung bakit sila ay balot na balot ang kasuotan, lalo na sa kababaihan. Yun pala ay sumisimbolo ito sa kanilang pagkatao, sa pagiging malinis, dalisay at marangal. Nasaksihan ko rin ang lalim ng pananampalataya nila kay Allah, ang Diyos, ang kanilang Diyos kapag sila ay nag-aayuno tuwing sasapit ang Ramadan. Labis pa akong namangha nang napag-alaman kong ang mga tuturuan ko ay halong Muslim at Kristiyanong mga bata. Nakita ko na ang Mindanao ay lugar na hindi dapat katakutan. Ito ay lugar ng pagmamahalan. Ang mga ngiting babati sa iyo at mga kaugaliang ikamamangha mo ay ilan lamang sa dahilan kung bakit napamahal ako ng gusto sa lugar na ito. Sana balang araw ay mabisita nyo rin ang lugar kung nasaan ako upang marami rin kayong magagandang aral na matututunan sa mga tao rito. 10 taon na rin ang nakalilipas at ako ay patuloy pa rin nahuhumaling hindi lamang sa lugar na ito, maging sa kultura at mga taong naririto. Masasabi ko na natagpuan ko ang pangarap kong tungkulin dito sa lupang pangako. Sana mapili itong kwento ko. I Heart Mindanao, I Heart Philippines, mabuhay! Ano ang reaksyon nyo sa kwento? Sabi sa isang comment, wow naman astig. O nga naman, hindi ba't nakamamangha nga naman? Dapat nga ba nating ingatan ang mga paniniwalang ito kahit taliwas ito sa kinalakihan nating kaugalian? Well, mahalagang ingatan ito sapagkat anumang tribo o pangkat tayo nabibilang, dapat tayo ay magbuklod-buklod bilang iisang lahi. May komento o tanong ka ba? Mag-share ka naman ng iyong karanasan. Gamitin ang hashtag na #iHeartMo at #iHeartMindanao. Sa katunayan ay humingi na ako ng saloobin mula sa ilan sa mga mag-aaral ng San Francisco Elementary School. Heto ang ilan sa kanilang mga naging reaksyon. Sabi ni Monica, gusto ko po magpunta sa Mindanao. Yes naman, Monica, why not? Sabi naman ni Jam Masangkay, wala naman po sa relihiyon makikita ang pakikisama ng tao, kundi dahil sa pakikipagkaibigan sa kapwa. Wow! Sabi naman ni Alexis, totoo po ba na minsan nagkaroon ng gulo sa Marawi City? Tama ka dyan, Alexis. Nakakalungkot na may mga pagkakataong nasusubok ang samahan ng mga Pilipino. Ngunit, bangon lang Pilipinas! Sabi naman ni Jasmine Aguas, wow, sana all maraming mababait sa lugar. Sana all maraming gumagalang sa'yo, kagaya dyan. I Heart Philippines, mabuhay! Tamang hugot lang, Jasmine, ano? Pero maraming Pilipinong mababait, Jasmine. Fighting! Ayon naman kay John Rich Aguilar, tara na, ipagmalaki. Balang araw, makakapunta din ako kasama ang aking mga kaibigan. #Jeric, #iHeart Mindanao, #mabuhay. Wow! Hintayin namin ang kwento mo, John Rich, sa #ishare mo, ha? Sana nga ay tuluyan ng matapos ang pandemya upang makabisita tayo ng walang pangamba sa kalusugan. Maraming salamat sa masugid na pagsubaybay sa #ishare mo. Aasahan kong kayo rin ay masayang-masaya sa mga kaibigan nyo anumang pangkat o lugar na kinabibilangan nyo. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyo na aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw.
higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Ngayon naman ay ang pagkakataon niyong ipamalas ang inyong natutunan sa pamamagitan ng maikling pagsusulit. Pero teka, huwag mabahala. Tiyak naman na masasagutan niyo ito ng mahusay. Humingi ng patnubay at gabay kay nanay, tatay o kung sino mang kasama niyong maaaring gumabay sa pagsagot. At kung game na, i-comment o bigkasin ang aarangkada kayang-kaya. Babasahin ko ang panuto kaya maging alerto at makinig ng mabuti. Ihanda pa rin ang lapis at papel sa mga nanonood ng ating FB Live. Gamitin lang ang FB chat box para sa kasagutan. Ayan, i-go-hit o i-comment ang puso kung sa tingin nyo ay nagpapakita ito ng kawilihan o pagpapahalaga sa kultura ng Mindanao. At bilog naman kung ito ay hindi. Para sa unang bilang, pinagtawanan mo ang kaklase mong badyaw nang minsan siyang sumayaw sa isang programa. Ang tamang sagot ay tilog. Tandaan na sa bawat tugtugin na at sayaw, nakakubli ang kinang ng makulay na kultura. Ayan, para sa pangalawang bilang, masayang tinanggap mo ang ulang na bigay sa iyo ng iyong kaibigan galing Lanao del Sur. Puso o bilog? Ito ay puso. Magaling mga bata. At para sa pangatlong bilang, magiliw mong tinanggap ang imbitasyon ng katutubong manobo na makilahok sa kanilang pagtatanghal. Ito ba ay puso o bilog? Ang tamang sagot ay puso. Magaling mga bata. At para sa sunod na bilang, nagkalat ka sa moske ng mga Muslim kahit na alam mong ito ay sagradong lugar para sa kanila. Ang tamang sagot ay bilog. Tandaan na irespeto ang relihiyon ng bawat isa. Ayan, at para sa ikalima at huling bilang, ayan, pinapahalagahan at iniingatan mo ang kultura ng Pilipinas kahit magkakaiba ang paniniwala ng bawat isa. Puso o bilog? Ang tamang sagot ay puso. Pinabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin niyo ang salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Tunay nga na mahalagang malaman natin ang kultura sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayong araw ay may 3 bagay dapat tayong tandaan. Una, anumang kaugalian, paniniwala, wika, edukasyon, at pagpapahalagang taglay ay ilan lamang sa dapat nating pakatandaan na tayo ay Pilipinong magkakapatid, magkakaagapay at iisang lahi. Ang mga kapatid nating Muslim o taga Mindanao o anumang katutubong pangkat sa amang sulok ng bansa tulad mo ay mahalin mo rin. Sa gitna ng pagbabagong dulot ng teknolohiya at malayang pagpasok ng bagong kaalaman, isang malaking hamon para sa kapatid natin sa Mindanao ang mapanatili at maprotektahan ang kanilang kultura.
May mga ibang tao na di nauunawaan ang kani-kanilang kultura kaya't may mga pagkakataong sila ay naisasantabi o kung minsan ay hindi tinatanggap. Hanggat ang kanilang mga gawi ay hindi lumalabag sa karapatang pantao, dapat silang igalang at unawain. Ang kailangan nila ay pagtanggap. Higit sa pagiging Pilipino, sila ay taong tulad mo rin na may karapatang mabuhay ng matiwasay. Kaya bilang isang Pilipino ay nararapat lamang na ipakita sa mundo kung gaano tayo kayaman sa pamanang kultura ng ating lahi. Tangkilikin ang sariling musika, sayaw, kwentong bayan o anumang bagay na pamana sa atin ng ating lahi sa amang sulok ng bansa. Ibahagi sa kakilala kung gaano tayo kapalad na mayroong tayong nakamamanghang kultura sa Mindanao. Mga bata, ako ay naghanda ng gawain at refleksyon sa inyong learners activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay at gabay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baita, Binibining Lea Monica R. Guzman na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo na, yan ang Balanggiga Bells. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Learners, welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTZ 828 AM station, Radio Filipino Tarlac, and Converge TV Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Lee Angel P. Juliano, your teacher broadcaster for Science Grade 4. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience at home. Today,
We are about to explore another lesson in third quarter in Science Grade 4. Are you ready to join me for today's lesson? Great! I want you to prepare your modules in Science 4. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. We are going to talk about what are light, sound, and heat energy, and how they travel. For today's lesson, let us focus on the light energy. After this learning episode, you are expected to first, identify what is light energy, and second, describe how light energy travels. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time about magnetism. You have learned that magnetism is a force that acts on objects made of nickel, iron, and cobalt and makes them move. Do you still remember the materials that are attracted to magnets and not attracted to magnets? Cool! Let us try to test your understanding. Now, grade 4 pupils, in this review activity, draw a happy face if the object will attract a magnet and sad face if not. I repeat, draw a happy face if the object will attract to a magnet and sad face if not. Just write your answer in your notebook or on a piece of paper, or you can type your answer in the comment section if you are watching live. Let us have the first one. Does thumbtacks or pushpins attract magnets or not? Again, does thumbtacks or pushpin attracts magnet or not? Let's check your answers. What do you think is the correct answer? The correct answer is happy face. Great! Genius, kids! Thumbtacks or pushpins are magnetic because the pointed material on it are made of metal. And any type of metals can be attracted to magnet. Let us proceed to the next one. Does spoon attracts magnet or not? Again, does spoon attracts magnet or not? Let us check if your answers are correct. Yes, it is also happy face. Brilliant, kids! Also, spoon are attracted to magnets because it is made of metal, specifically stainless steel. Stainless steel is made by mixing molten irons with another metal called chromium, which stops the steel from rusting. Another one is cotton. Does it attract magnet or not? Again, does cotton attracts magnet or not? The answer is sad face. Cottons are not metal material. Therefore, it is not attracted to magnets. Let us have the next one. Does candy attract magnets or it does not? Again, does candy attract magnets or not? Again, the answer for this one is sad face. Candies are non-metal materials. Therefore, it is not attracted to magnets. Now, let us have the last one. Does wrench attract magnets or not? Again, does wrench attracts magnet or not? Are you finished? The answer for this one is happy face. Wrench shown in the picture are made of metals, which makes it attracted to magnets. Now, scientific kids,
You have mastered our lesson about magnetism. Magnets are objects that can attract other objects made up of iron, nickel, and cobalt, such as nails, metal, spoon, paper clips, thumbtacks. It has an invisible magnetic field. Materials that are non-metals are not attracted to a magnet, such as rubber, plastics, and woods. Have you tried rubbing your hand together when you feel cold or hold a cup of coffee or hot chocolate to make your hot hands warm? Have you tried walking in a very dark room? Can you easily move and see the things around you even if it's dark? And you tried closing your eyes and listen to a sound around you? What can you hear? As I've said, for today's lesson, we will know about light, sound, and heat energy. However, today we are going to focus on exploring how light travels. We know that energy is very important to us because energy allows us to perform our daily activities. Let us start discussing about light energy. A while ago, I asked you if you have tried walking in a dark room and can you walk properly in it? That is right. It is difficult because you cannot see the objects around you. This may cause you to trip and fall. This shows how important light is. When you wake up in the morning, you can see the things around you without the help of a light bulb. This is because the sun is already up. The sun is a natural source of light here on Earth. The sun is the primary source of light and it can produce its own light. Other examples of sources of natural light are lightning, stars, and fireflies. But how about the moon? The moon is not a natural source of light because it only reflects the light that comes from the sun. When there are power outage, your parents or guardian use flashlight as sources of light. This is an example of artificial sources of light. Emergency lighting devices like flashlights are examples of artificial sources of light. They can be operated using batteries or electricity. Artificial sources of light are made by humans. Other examples of sources of light are lamp, car light, and phone. Now that you have known about the natural and artificial sources of light, let us see your understanding about it. Study the picture. Right? Natural light if it is made by God, and artificial light if it is made by man. Again, I'll repeat. Right? Natural light if it is made by God, and artificial light if it is made by man. Look at this picture. Does the first picture emit natural light or artificial light? How about the second picture? The third picture are stars. Does it give us natural or artificial light? The fourth picture is Christmas lights. Does it provide us natural or artificial light? And lastly, a flashlight. So I am giving you 5 seconds to answer each item. Are you done? Let us check your answers. For number 1, the answer is natural light. A sun emits natural light. The second picture emits artificial light because the car produces light because of the car battery in it. Next, stars produce natural light because just like the sun, it produces its own light. Moving on to the fourth picture, the answer is artificial light.
Christmas light produce light because of electricity. Lastly, flashlight. A flashlight also produces an artificial light. Now that you know the sources of light, you might be wondering how light travels. There are two ways on how light travels. These are reflection and refraction. Let us differentiate the two. Have you ever looked in a mirror? What do you see? Correct. You can see yourself. This is called the reflection. This process or happens when light bounces back from smooth surface like the mirror, and you could also try looking at your reflection on a surface of a water. Reflected light or reflected ray is the light that bounces back. Let us move to another way on how light travels. Get a pencil and place it on a glass filled with water. What have you noticed? That is right. The pencil looks bad when you look at it from the side of the glass. This is called refraction. It happens when the light travels to different materials such as air and water. Refraction is the bending of light rays. Good job, and I hope you understand how light travels. But did you know that not all materials will block or let light pass through it? You can group these materials into three, depending on how they interact with light. Let us identify. These materials can be opaque, transparent, or translucent. Let us discuss opaque materials. Objects look like books, payable coins, and bags. It does not allow light to pass through. Black-like shadow is formed on the black path of light. Just like when we are reading books at night using flashlights. Can you give examples of opaque materials around you? That is right. Tables, chairs, and concrete walls are some examples of opaque materials. Let us move to transparent materials. This material let light pass through them. Example of transparent materials are window glass and eyeglasses. Now, can you give examples of transparent materials around you? You are right. Fish tanks, clear glass water, clear cover, and the water are transparent materials. Finally, translucent materials. These materials do not allow all light to pass through them. They block a small amount of light, which makes them look dark or blurry. Translucent materials include frosted glass, dark glasses, and stained glass. Can you give example of translucent materials around you? Terrific! Wax paper, smoke, butter paper, and thin clothes are all example of translucent materials. Now that you have learned about how light travels, let us test your understanding of the topic. Get your activity sheets and answer the following question. You can type your answer on the comment section again if you are watching live. For the instruction, choose the letter of the correct answer. Again, choose the letter of the correct answer. Are you ready, kids? Let's begin. For number 1, which statement explains why pencil looks broken when placed in a cup of water? A. Light is refracted as it moves from air to water. B. Light is reflected as it moves from air to water. C. Light is absorbed as it moves from air to water. And D. Light is destroyed as it moves from air to water. Again, I repeat, which statements explains why a pencil looks broken
when placed in a cup of water? The correct answer is letter A. Light is refracted as it moves from air to water. Moving on to number 2, light travels in a blank. A. Curved line. B. Straight line. C. Line that narrows. And D. Line that projects. Again, I repeat, light travels in a blank. A. Curved line. B. Straight line. C. Line that narrows. And D. Line that projects. The correct answer for this one is letter B. Light travels in a straight line. Next number, a frosted window would be blank. A. Transparent. B. Translucent. C. Opaque. D. Transmission. I repeat, a frosted window would be blank. A. Transparent. B. Translucent. C. Opaque. And D. Transmission. The correct answer is B. A frosted window would be translucent. Next number, when light bounces off a smooth, shiny surface, what process has occurred? A. Reflection. B. Refraction. C. Submission. D. Transmission. I'll repeat. When light bounces off a smooth, shiny surface, what process has occurred? A. Reflection. B. Refraction. C. Submission. D. Transmission. The correct answer is letter A. Reflection. When light bounces off a smooth and shiny surface, it is reflection. How about this one? How is a rainbow formed? A. The air during rain reflects all the colors of rainbow. B. The light is being absorbed by the raindrops. C. The light is transmitted through the clouds, which causes us to see a rainbow. D. Light rays bend as they pass from air through drops of water. I repeat. How is rainbow formed? A. The air during rain reflects all the colors of the rainbow. B. The light is being absorbed by the raindrops. C. The light is transmitted through the clouds, which causes us to see a rainbow. And D. Light rays bend as they pass from air through drops of water. The correct answer is letter D. Rainbow is formed when light rays bend as they pass from air through drops of water. Next, we have what happened when a material absorbs light. A. Light energy is changed into heat energy. B. Light rays bounces off the surface of the material. C. Light rays are bent as they pass through the materials. And D. Light rays are scattered as they pass through the materials. I repeat, what happens when the materials absorb light? A. Light energy is changed into heat energy. B. Light rays bounces off the surface of the material. C. Light rays are bent as they pass through the materials. And D. Light rays are scattered as they pass through the materials. The answer is letter A. Light energy is changed into heat energy. Next number, we have, can we see objects mainly because they blank? A. Bend light. B. Absorb light. C. Reflect light. And D. Transmit light. I repeat, when we see objects mainly,
Because they blank. A. Bend light. B. Absorb light. C. Reflect light. And D. Transmit light. The answer is letter C. Reflect light. We can see objects mainly because they reflect light. Next number. In what way is a mirror different from a stop sign? A. The light and all colors bounces off the mirror. B. No light bounces off the mirror. C. Light passes through the mirror. D. Light is absorbed into the mirror. I'll repeat. In what way is a mirror different from a stop sign? A. The light and all colors bounces off the mirror. B. No light bounces off the mirror. C. Light passes through the mirror. And D. Light is absorbed into the mirror. The answer is letter A. A mirror is different from a stop sign because the light and all colors bounces off the mirror. Did you get it? Moving on. Which object scatters light ray as they pass through it? A. Transparent object. B. Translucent object. C. Opaque object. D. Black object. I repeat. Which object scatters light rays as they pass through it? A. Transparent object. B. Translucent object. C. Opaque object. And D. Black object. The answer for this one is B. Translucent object scatters rays as they pass through it. And lastly, what causes a blue block to appear blue in the sunlight? A. The block absorbs all the blue light. B. The block bends refracts all the lights. C. Only blue light is reflected by the block. D. Only blue light passes through the block. I repeat. What causes the blue block to appear blue in the sunlight? A. The block absorbs all blue light. B. The block bends or refracts all blue light. C. Only blue light is reflected by the block. And D. Only blue light passes through the block. The correct answer is letter C. A blue block to appear blue in the sunlight because only blue light is reflected by the block. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who get perfect score, excellent. And for those who got 7 to 9, very good. And for those who got 5 and 6, good job. And for those who got below 4 and below, still good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Okay, kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Light, a form of energy that gives by the sun or the natural light, and other light, we call it the artificial light. Reflection is the bouncing back of the light, and refraction is the bending of light rays. Items or objects are classified by the way they interact with light. Materials that allow all light to pass through are called transparent. Materials that allow some light to pass through are called translucent. And items that do not allow any light to pass through are called opaque. Now kids, for your assignment, get your modules and turn it to page 15. So you are going to identify the word being described. Write your answer before the number. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac
Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Lee Angel, wishing you a scientific day. Thank you. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Great morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. If you are a Converge subscriber, you can watch us on Channel 100. I am Shira Lindiri Hinaldo, your remote teacher broadcaster for Mathematics Grade 4, broadcasting live here at Ramos Tarlac. How are you, Grade 4 learners? I hope you are doing fine. I am sure that you are all ready on our lesson this morning. But before that, I want you to get your learning support materials in Mathematics 4, and I will give you 5 seconds to do it. Hurry up, and your time starts now. For today's lesson, we are going to relate triangles to quadrilaterals. Again, we are going to relate triangles to quadrilaterals. As we start, let's do a throwback Monday. A recap for our last lesson with teacher Michelle M. Yasan. What was our last lesson? Yes, it was all about identifying and describing the different kinds of quadrilaterals, square, rectangle, parallelogram, trapezoid, and rhombus. As part of our review, let us identify the different kinds of quadrilaterals. First, I am a quadrilateral with exactly one pair of parallel sides. Very good. It's a trapezoid. Next, I am a quadrilateral with both pairs of opposite sides parallel. Exactly. It's a parallelogram. Next, I am a parallelogram with 4 sides of equal length and opposite angles are equal.
You are correct. It is a rhombus. I am a parallelogram with 4 right angles and the opposite sides are parallel and equal. Good job. The answer is rectangle. Lastly, I am a parallelogram with 4 sides of equal length and 4 right angles. Great! It's a square. I hope you still remember our last lesson. Now, I want you to look around the place you are right now. What shapes can you see? Write the shapes that you see. Remember, everything around us has shape. Let us now proceed. The math class of Miss Prado drew 2 kinds of polygons. 2 girls showed their drawings. Alexis drew a 3-sided polygon, while Revian has 4-sided polygon. What is a polygon? What is a 3-sided polygon? And what is a 4-sided polygon? Look at the different triangles. What is a triangle? A triangle is a plane figure with 3 sides and 3 angles. There are types of triangles. These are equilateral, isosceles, right, and isosceles. Equilateral triangle, all 3 sides are equal and all 3 angles are 60 degrees. The next is isosceles with 2 sides are equal and their 2 base angles are equal. Isosceles triangle defines that all sides and angles are different. And the right triangle is L-shaped and one of the angles is 90 degrees. How about quadrilateral? Look at the different quadrilaterals. A quadrilateral is a plane figure with 4 sides and 4 angles. First example is a rectangle with 4 sides. Not all sides are equal. There are 4 right angles and 4 vertices or points. Next is a square. It has 4 sides. All sides of a square are equal. It has 4 right angles. A square also has 4 vertices or points. Let us now move on to rhombus. Rhombus has 4 sides. All sides of rhombus are equal. It has 4 angles, but not always right. Rhombus has 4 vertices or points. Lastly is trapezoid. It has 4 sides. Not all sides of trapezoid are equal. It has 4 angles. Trapezoid has 4 vertices and points. At this moment, let us study how triangles and quadrilaterals related. Triangles and quadrilaterals are related in some aspects, like about lines, sides, and angles. Triangles and quadrilaterals are polygons. Triangle is a 3-sided polygon, while quadrilateral is a 4-sided polygon.
They are closed figures made of straight lines. Both have 3 or more straight sides and 3 or more angles. Triangles has 180 degrees. Quadrilateral has 360 degrees. Triangle is half of a quadrilateral. Therefore, the angle measurements of a triangle is half of the angle measurements of a quadrilateral. If you divide quadrilateral diagonally, you will form 2 triangles. In a square, we can form 2 or more triangles. I hope you understand our lesson this morning. Let us now answer the first activity. Tell whether each figure is a triangle or a quadrilateral. Number 1, isosceles. Amazing. The answer is triangle. Number 2, rhombus. Very good. It's a quadrilateral. Next is trapezoid. You are correct. It's a quadrilateral. Another is escalene. Is it a triangle or quadrilateral? Good job. It's a triangle. Lastly, a rectangle. Great. Rectangle is a quadrilateral. Very good, learners. Job well done. For our next activity, using the drawing below, write whether the figure labeled by each letter is a triangle or quadrilateral. Again, using the drawing below, write whether the figure labeled by each letter is a triangle or quadrilateral. I will give you 10 seconds to look again the drawing. What figure represents letter A? It's a triangle. Next figure it's a quadrilateral. How about figure letter C? Is it a triangle or quadrilateral? Yes, it is a quadrilateral. Next is letter D. What is this? Is it a triangle or quadrilateral? Yes, it's a quadrilateral. How about letter E? Great. It's a triangle. Let us see figure F. Is it a triangle or quadrilateral? Good job. It's a triangle. How about figure G? Very good. It's a quadrilateral. Next is figure H.
Is it a triangle or quadrilateral? Good job. It's a quadrilateral. Good job, learners. I hope that you understand our lesson, but if not, feel free to write your questions on the comment section of our FB live streaming at DEPED Tarlac Province or at the FB page of RTV Tarlac Channel 26. Moving on, let us now answer the following activities. We will answer Activity 3. Let us read the instruction. Answer the following questions. Write true if the statement is correct and false if not. For number 1, all triangles have 3 equal sides and angles. I will repeat. All triangles have 3 equal sides and angles. Start answering now. The answer is false. You are correct. Let us proceed to number 2. A quadrilateral can be divided into 2 triangles. Again, a quadrilateral can be divided into 2 triangles. Start answering now. Amazing! Statement number 2 is true. How about statement number 3? Triangles and quadrilaterals are related according to its sides and angles. I will repeat. Triangles and quadrilaterals are related according to its sides and angles. You may start answering now. Good job. The statement number 3 is true. For the next item in our activity, it says that a quadrilateral has 180 degrees. I will repeat. A quadrilateral has 180 degrees. Start answering now. Very good. It is false. For the last item in activity 3, the statement is triangle has 4 sides and 4 angles. I will repeat. Triangle has 4 sides and 4 angles. You can start answering now. Very nice. The answer is false. For the next activity, you are going to draw a smiley face if the object represents a triangle and draw a sad face if it is not. I will repeat. You are going to draw a smiley face if the object represents a triangle and draw a sad face if it is not.
Number 1. Abby is reading a book. Again, Abby is reading a book. 2. Ian is using a tripod in doing his experiment. Again, Ian is using a tripod in doing his experiment. 3. Amado is opening the door. Again, Amado is opening the door. 4. Gani is standing near the traffic sign that says children's crossing. Again, Gani is standing near the traffic sign that says children's crossing. Number 5, Rafael is writing on the chalkboard. I will repeat, Rafael is writing on the chalkboard. Let's start with item number 1. Each item has 5 seconds to answer. Ready? Let's start. For number 1, Abby is reading a book. Again, Abby is reading a book. Look at the book, children. What are you going to answer? Is it a smiley face or a sad face? Is it a triangle or quadrilateral? The correct answer is sad face. Again, it's sad face. Why? Because a book is a quadrilateral. Hope you got the correct answer for our next item. Ian is using a tripod in doing his experiment. Again, Ian is using a tripod in doing his experiment. Is it a happy or sad face? Is it a triangle or quadrilateral? You can start answering now. The correct answer is it's a smiley face. Good job. Why it's a smiley face? Because it is a triangle. Next, we have number 3. Amado is opening the door. Again, Amado is opening the door. Look at the door, children. Is it a triangle or quadrilateral? Is it smiley face or sad face? The correct answer is good job. It's a sad face. Why? Because it is a quadrilateral. Next, for our question number 4. Gani is standing near the traffic sign that says children's crossing. Again, Gani is standing near the traffic sign that says children's crossing. The answer is a sad face. Why? Because the traffic sign is a quadrilateral. Congratulations! And for our last item, the question is, Rafael is writing on the chalkboard. Again, Rafael is writing on the chalkboard. Is it a sad face or smiley face? A quadrilateral or a triangle? You can start answering now.
The correct answer is very good. The answer is a sad face. Why? Because the chalkboard is a quadrilateral. I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall what we have learned so that we won't forget it. Always remember that triangles and quadrilaterals are related in some aspects, like about lines, sides, and angles. Triangles have 3 sides and 3 angles, with 180 degrees sum of angles. Quadrilaterals have 4 sides and 4 angles with 360 degrees sum of angle. They are both polygons. I hope you learned a lot today. This is your remote teacher broadcaster live from Panse, Ramos, province of Tarlac, teacher Shiralyn D. Reginaldo, and I am sharing to you a quotation from Dalai Lama. It says, "Look at situations from all angles, and you will become more open." I will repeat, look at the situations from all angles, and you will become more open. Be considerate to others. Until next time, God bless and stay safe, everyone. Goodbye. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Isang mapagpalang umaga sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang, suma sa inyong muli ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Ako, si Ginang Resi Ponceja Sabado, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang.
sumasahimpapawid dito sa bayan ng Pura. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Sabay-sabay tayong matuto, tumuklas ng bagong kaalaman at palawakin ang isipan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, narito ang ilang mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo at malinaw na naririnig at napapanood ang ating broadcast. Pangalawa, ihanda ang inyong module, makinig na mabuti at unawain ang ating tatalakayin. Pangatlo, ihanda ang inyong malinis na papel panulat at ang inyong learning activity sheets sa Filipino. Kung nais niyong makibahagi sa ating talakayan at magbigay ng inyong sagot, ay maaari ninyong itong itype sa comment section ng ating live stream. Ang ating aralin sa umagang ito ay tungkol sa ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Bago tayo dumako sa ating aralin, akin munang aalamin kung natatandaan pa ninyo ang inyong nakaraang leksyon. Ano ang naging talakayan noong nakaraang broadcast? Tama! Ito ay tungkol sa pagbibigay ng reaksyon sa napakinggang paliwanag sa issue. Mula sa napakinggang ulat, para malaman kung talagang habang nakikinig kayo sa nakaraang broadcast, ako ay may babasahing balita at katanungan. Pakinggan ang isang balita na aking babasahin. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Sa kabila nito, marami pa ring mamamayan ang hindi sumusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ng Department of Health. Tila hindi nila alintana ang peligrong dulot ng sakit na ito. Muli, aking babasahin ang isang balita. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga taong nagpositibo sa COVID-19. Sa kabila nito, marami pa ring mamamayan ang hindi sumusunod sa mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan ng Department of Health. Tila hindi nila alintana ang peligrong dulot ng sakit na ito. Ano ang saloobin mo sa nilalaman ng balita? Magaling! Ang tawag sa inyong pahayag ay opinyon. Ano nga ba ang opinyon? Tama! Ang opinyon ay sariling palagay, pananaw o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. Inuulit ko, ang opinyon ay sariling palagay, pananaw o saloobin tungkol sa isang balita, issue o usapan. Ano ang damdamin mo pagkatapos basahin ng balita? Mahusay. Ang tawag sa iyong sinabi ay reaksyon. Ano ang reaksyon? Ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Ulitin natin, ang reaksyon ay ang damdaming nagpapakita ng pagsang-ayon, pagsalungat, pagkatuwa o pagkadismaya sa mga balita, issue o usapan. Ako ay natutuwa at natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Sa pagkakataong ito, ay sisimulan na natin ang bagong talakayan. Handa na ba ang lahat? Inaasahan kong matututunan ninyo ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Ang layunin ng araling ito ay, una, matukoy ang kahiban ng pang-uri at pang-abay. Pangalawa, mailarawan ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Sa araling ito, iyong matututunan ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Pag-aralan natin ang larawan. Gabay nyo ito para matukoy ang kaibahan ng pang-abay at pang-uri. Pakatandaan na ang kanilang pagkakaiba ay makikita sa mga salitang inilalarawan ng mga ito. Makikita sa larawan na ang dalawang bahagi ng pananalitang inilalarawan ng pang-uri, ito ay una, ang pangalan, pangalawa naman ay ang panghalip.
Sa ibaba naman, makikita ang tatlong bahagi ng pananalita ng pang-abay. Ito ay ang mga sumusunod. Una, pandiwa. Pangalawa, pang-uri. Pangatlo, pang-abay. Madali lang matandaan na ang pang-uri ay naglalarawan sa dalawang bahagi ng pananalita. Samantala, ang pang-abay ay naglalarawan sa tatlong bahagi ng pananalita. Inuulit ko, madali lang tandaan na ang pang-uri ay naglalarawan sa dalawang bahagi ng pananalita. Samantala, ang pang-abay ay naglalarawan sa tatlong bahagi ng pananalita. Para lalo nating maintindihan ang pagkakaiba ng pang-abay at pang-uri, ating buksan ang Learning Activity Sheet, pahina 5, at ating basahin ang dialogong may pamagat na May Bagyo. Kinta, narinig ko sa balita na talagang malakas ang paparating na bagyo sa ating ngayong gabi. Sadyang ginagawa ng karamihan sa aming lugar. Rolly, oo nga, sobrang nakakatakot pa naman kapag may bagyo. Narinig mo ba ang malakas na pagpugpok ng martilyo kanina? Sa bahay namin niyon. Talagang mabilis kumilos si tatay. Sinigurado kasi ni tatay na hindi kami matatanggalan ng bubong. Shoni, kami rin ay naging abala. Maingat naming isinilid ang aming gamit sa plastic at sa mga malalaking megabox upang kahit mapasok kami ng ulan o baha ay walang mababasa. Ulysses, tama, yan rin ang aming ginawa sa bahay. At bukod pa riyan, nag-imbak kami ng maraming pagkain tulad ng delata, bigas at noodles. Nag-charge na rin kami ng aming mga cellphone at flashlight upang may magamit kaming pailaw kapag madilim. Tiyak na mawawalan ng kuryente. Kinta, mabuti naman. O Ulysses, tinatawag ka na ng nanay mo. Opo, paalam na muna. Kailangan naming magmadali para mag-evacuate. Hindi gaanong matibay ang bahay namin, gaya ng mga bahay ninyo. Mas mainam na lumipat kami bago dumating ang bagyo, kasi mahirap kapag malakas ng ulan at hangin. Rolly, o siya, sige, babalik na rin kami sa aming mga bahay. Tiyak na hinahanap na kami ng aming mga magulang. Makulimlim na ang kalangitan at medyo lumalakis na rin ang hangin. Shoni, sige, paalam, mag-ingat tayong lahat. Taimtim tayong manalangin upang humina ang bagyo. Narito ang ilang parirala na ginamit sa dialogong ating binasa. Muli natin itong basahin. Sabayan niyo ko sa pagbasa. Una, talagang malakas. Ulitin natin, talagang malakas. Pangalawa, sadyang maigting ang paghahandang ginagawa ng karamihan. Inuulit ko, sadyang maigting ang paghahandang ginagawa ng karamihan. Pangatlo, sobrang nakakatakot. Pang-apat, talagang mabilis kumilos si tatay. Ano ang napansin ninyo sa ating binasa? Tama, may mga salitang nakahilig at naitiman. Ang mga salitang kulay puti at nakahilig ay ang mga pang-abay, samantala pang-uri naman ang mga salitang initiman. Inuulit ko mga bata, may mga salitang nakahilig at naitiman. Ang mga salitang kulay puti at nakahilig ay mga pang-abay. Samantala, pang-uri naman ang mga salitang initiman. Ating tandaan, ang pang-uri at pang-abay ay parehong naglalarawan o nagbibigay turing.
Ulitin ko mga bata, ang pang-abay at pang-uri ay parehong naglalarawan o nagbibigay turing. Ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Inuulit ko mga bata, ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Ang pang-abay ay naglalarawan ng pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Suriin naman natin ang mga pareralang nakahilig. Ito ay ginagamit sa paglalarawan ng isang kilos. Ito ang ating halimbawa. Maingat naming sinilid. Babasahin ko ulit. Maingat naming sinilid. Ang pang-abay sa pangungusap ay maingat, na nagbigay turing o naglalarawan sa pandiwang sinilid. Isa pang halimbawa, talagang mabilis na kumilos si tatay. Babasahin kong muli, talagang mabilis na kumilos si tatay. Ang pang-abay na ginamit sa pangungusap ay talagang mabilis, na naglalarawan sa pandiwang kumilos. Uulitin ko, ang pang-abay na ginamit sa pangungusap ay talagang mabilis, na naglalarawan sa pandiwang kumilos. Ito pang isang halimbawa, sobrang nakakatakot. Inilalarawan ng salitang sobra ang pang-uring nakakatakot. Uulitin ko mga bata, inilalarawan ng salitang sobra ang pang-uring nakakatakot. Ano naman ang mga salita sa dialogo ang naglalarawan sa tauhan batay sa ikinikilos, ginawi, sinabi at naging damdamin? Mahusay. Ito ay ang mga sumusunod. Kailangan naming magmadali para mag-evacuate. Hindi gaanong matibay. Mas mainam na lumipat. Uulitin ko, ang mga salita sa dialogo ang naglalarawan sa tauhan batay sa ikinikilos, ginawi, sinabi at naging pandamdam. Ito ay ang mga sumusunod. Una, kailangan naming magmadali para mag-evacuate. Pangalawa, hindi gaanong matibay. At ang panghuli, mas mainam na lumipat. Tandaan na ang pang-uri ay nagbibigay turing sa pangalan at panghalip. Ito pa ang isang halimbawa. Mapagmahal na kapatid si Maria. Ulitin ko, mapagmahal na kapatid si Maria. Ano ang pang-uri sa pangungusap na ating binanggit? Magaling. Ang pang-uri ay ang mapagmahal. Ano ang inilalarawan ng mapang-uring mapagmahal? Tama, si Maria. Tandaan na ang pang-uri ay salitang naglalarawan. Narito pa ang isang halimbawa. Malungkot na umalis si tatay patungong Saudi. Babasahin kong muli. Malungkot na umalis si tatay patungong Saudi. Nasaan kaya ang pang-abay sa aking pangungusap na binanggit? Magaling! Ang pang-abay ay ang salitang malungkot. Nasaan naman ang pandiwa sa pangungusap na aking binanggit? Tama! Ang pandiwa ay ang salitang umalis. Ako ay nagagalak dahil lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Upang matiyak ko kung natutuhan ninyo ang ating aralin, narito ang isa pang gawain. Hanapin ang pahina 12 mula sa inyong module sa Filipino 4. Handa na ba ang lahat? Kung ganon, umpisahan na natin. Babasahin ko muna ang panuto. Kompletuhin ang usapan sa ibaba.
punan ng tamang pang-abay o pariralang pang-abay ang bawat patlang. Piliin ang inyong sagot mula sa kahon. Kompletuhin ang usapan sa ibaba. Punan ng tamang pang-abay o pariralang pang-abay ang bawat patlang. Piliin ang inyong sagot mula sa kahon. Patingin naman ng thumbs up kung nasundan nyo ang panuto. Ayan, kitang-kita ko ang inyong reaksyon. Narito ang ating pagpipilian. A. Gaanong matibay. B. Matyagang kinukumpuni. C. Maayos. D. Kaagad. E. Masira. Uulitin natin ang mga pagpipilian. A. Gaanong matibay. B. Matiyagang kinukumpuni. C. Maayos. D. Kaagad. E. Masira. O Perry, kamusta kayo? Nasira ba ang inyong bahay? Sa awa ng Diyos, Mary, maayos naman ang aming bahay. Unang patlang, kasi ni tatay ang aming bubong. Nilagyan niya ng mga pabigat para hindi. Pangalawang patlang, liparin ang hangin. Kami ay may ilang bahaging nasira. Lumipat kami sa ating paaralan. Hindi kasi, pangatlong patlang, ang aming bahay. Tamang ginawa ninyo para ligtas kayo. Pang-apat na patlang, ang inyong bahay. Nabasa ba ang mga module mo? Sinigurado kong di mabasa. Binalot ko sa plastic. Inilagay ko sa lugar na hindi ito mababasa. Dapat nating pangalagaan ng ang panghuling patlang ang mga kagamitan natin sa paaralan. Para sa atin ito. Ito ang mga kasagutan sa ating pagsasanay. Unang bilang, letter B, matiyagang kinukumpuni. Pangalawang bilang, letter D, kaagad. At ang pangatlo, letter A, gaanong matibay. Pang-apat, letter E, masira. At ang panghuli, letter C, maayos. Inuulit ko, ito ang mga tamang kasagutan sa ating pagsasanay. Unang bilang, letter B, matiyagang kinukumpuni. Pangalawang bilang, letter D, kaagad. Pangatlong bilang, letter A, gaanong matibay. Ang pang-apat na bilang, letter E, masira. At ang panghuli, letter C, maayos. Ganito rin ba ang ginawa mo o kinalabasan ng ginawa mo? Mahusay! Nagagalak ako at nasundan mo ng mabuti ang panutong inyong napakinggan. Great job, kids! Muli, mga batang mag-aaral sa ika-4 na baitang, ngayon ang tanong, ano na ang kaibahan ng pang-uri sa pang-abay? Ang pang-uri ay ang mga salitang naglalarawan sa pangalan, ngunit ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito, pang-abay. Inuulit ko mga bata, ang pang-uri ay ang mga salitang naglalarawan sa pangalan, ngunit ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at maging sa kapwa nito, pang-abay. Sa pagkakataong ito, aking subukan kung naunawaan ninyo ang kaibahan ng pang-uri at pang-abay. Narito ang panuto. Isulat sa inyong sagutang papel ang PA kung ang naguhitang salita o parirala ay pang-abay at PU kung ito ay pang-uri. Uulitin natin ang panuto. Isulat sa inyong sagutang papel ang PA kung ang naguhitang salita
o parirala ay pang-abay at PU kung ito ay pang-uri. Unang bilang, magalang na sumunod ang anak sa ipinag-utos ng ina. Magalang na sumusunod ang anak sa ipinag-utos ng ina. Para sa pangalawang bilang, totoong mapalad ang mga nakaligtas sa bagyo. Totoong mapalad ang mga nakaligtas sa bagyo. Pangatlong bilang, matulungin si Mark sa mga taong nangangailangan. Matulungin si Mark sa mga taong nangangailangan. Para sa pang-apat na bilang, tapat siyang nagsisimba tuwing linggo. Uulitin natin, tapat siyang nagsisimba tuwing linggo. At para sa panghuling bilang, mapagmahal na kapatid at anak si Gab. Para sa panghuling bilang, mapagmahal na kapatid at anak si Gab. Narito ang mga wastong sagot. Para sa unang bilang, PA o pang-abay. Sa pangalawang bilang, PA o pang-abay. Para naman sa pangatlong bilang, PU o pang-uri. At para naman sa pang-apat na bilang, PA o pang-abay. At para sa panghuling bilang, PU o pang-uri. Ulitin natin ang mga wastong sagot. Para sa unang bilang, PA. Pangalawang bilang, PA o pang-abay. Sa pangatlong pangbilang, PU o pang-uri. At para sa pang-apat na bilang, PA o pang-abay. Para naman sa huling bilang, PU o pang-uri. Sino ang nakakuha ng perfect score? Good job! Sa inyo at sa mga hindi naman nakuha ng tamang sagot, mag-aral pang mabuti. Ngayon ay nais kong ilagay nyo ang inyong learning activity sheet, papel at ballpen sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Dahil titignan ng inyong guro sa Filipino ang mga papel na inyong nasagutan sa ating talakayan. Ako ay nagagalak dahil lubos ninyong naunawaan ang ating aralin. Ngayon, ay nais kong ayusin na ninyo ang inyong mga ginamit at siguraduhing ilalagay ito sa tamang lalagyan. Masaya ako at nakasama ko kayo ngayong araw. Muli, ito ang inyong guro, Ginang Resi Ponceja Sabado, nagsasabing mag-aral na mabuti dahil abakada. Ako bibo kasi dapat para sa iyong sarili at sa bayan. Para sa mga iba pang aralin, inaanyayahan ko kayong muli na makinig at manood sa mga programang hatid ng RTV Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Huwag ding kalilimutang i-like at i-follow ang ating FB page. Hanggang sa muli, laging mag-iingat. God bless us all.
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas. Saan mang bahagi ng mundo. Ano mang uri ng pamumuhay. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Dito sa RTV Tarlac, Channel 26. Sa Converge Cable TV, Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta kayo, mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen D. Valeriano. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng San Clemente na sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng magagandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran, katulad ng pagiging mapanagutan. Natitiyak ko na kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin sa araw na ito, na may pamagat na pangangalaga ng kalikasan, responsibilidad ko. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ating balikan ang inyong napag-aralan noong nakaraan. Naaalala niyo pa ba kung paano natin hinihiwalay o
sinesegregate ang ating mga basura? Kung ang sagot mo ay oo, mahusay. Ang ating mga basura ay dapat nating paghiwa-hiwalayin o isegregate. Maaaring ihiwalay ang basura ayon sa uri nito. Pwedeng ito ay nabubulok, di nabubulok, recyclable, at infectious, kagaya ng ating mga nagamit ng face mask at face shield. Bago tayo magtungo sa ating aralin, pakinggan ang sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran o hindi. Para naman sa ating mga manonood sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26, tignan ang larawan at tukuyin kung ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran o hindi. Para sa unang bilang, si Ana ay nagsisegregate ng kanilang basura. Ito ba ay nagpapakita ng malasakit sa kapaligiran? Kung ang sagot mo ay oo, magaling. Ang pagsisegregate ng basura ay isang paraan upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Ihiwalay ang ating basura sa nabubulok, di nabubulok, recyclable, at infectious. Para naman sa ikalawang bilang, ang sasakyan ni Mang Celso ay nagbubuga ng maitim na usok. Ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapaligiran? Kung ang sagot mo ay hindi, tama ang iyong sagot. Ang maitim na usok mula sa mga sasakyan ay nakasisira ng kalidad ng hangin. Kapag nakita nating maitim na ang usok na nagmumula sa ating sasakyan, agad natin itong ipakumpuni. Para sa ikatlong bilang, ang mga batang scout ng Maligaya Elementary School ay nagtatanim ng mga puno sa bakanteng lote. Ang gawaing ito ba ay nagpapakita ng pangangalaga sa kalikasan o kapaligiran? Kung ang sagot mo ay oo, mahusay. Tama na naman ang iyong sagot. Para sa pang-apat na bilang, walang habas na pinutol ng mga magtotroso ang mga puno sa bundok. Ito ba ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran? Kung ang sagot mo ay hindi, tama ito. Dahil ang illegal logging ay nakasisira sa ating kalikasan. Para sa ikalimang bilang, si Lino ay nagtatapon ng kanilang basura sa ilog na malapit sa kanilang bahay. Sa tingin mo, ito ba ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran? Kung hindi ang iyong sagot, ay tama na naman ang iyong obserbasyon. At para naman sa panghuling bilang, ang factory ni Mr. Francisco ay nagtatapon ng kanilang mga basura sa ilog. Nagpapakita ba ito ng pangangalaga sa kapaligiran? Kung ang iyong sagot ay hindi, magaling. Tama ang iyong sagot. Lahat tayo ay may tungkulin at responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat na kailangan nating gawin at isakatuparan. Bilang isang mag-aaral, dapat alamin ang mga paraan
sa wastong pangangalaga ng kapaligiran. Kailangan tayong maging isang responsableng mamamayan tungo sa isang magandang kinabukasan. Kung hangad natin ang maaliwalas na paligid, sariwang hangin, at malinis na bukal ng tubig, lagi nating pakatandaan na ito ay nakasalalay lahat sa ating mga kamay. Pangalagaan, ingatan, at gamitin ito ng wasto. Upang ating malaman ang iba't ibang paraan ng pagpapakita nyo ng magandang halimbawa ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagiging mapanagutan, maaari kayong mag-share ng mga ito. I-comment ang mga ito sa ating Facebook page at atin itong babasahin maya-maya lamang. At tayo pa rin ay napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at sabayang napapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Converge Cable TV Channel 100. Mga anak, mahilig ba kayong magbasa o makinig ng kwento tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran? Kung gayon, inyong basahin o inyong pakinggan at unawain ang maikling kwento tungkol sa pagiging responsable na pinamagatang Ang Martes ay Basura Day ni Ginang Kathleen B. Valeriano. Habang nasa loob ng bahay si Lara, ay narinig niya ang isang anunsyo mula sa kapitan ng kanilang barangay. Kami po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga kabarangay na i-segregate natin ang ating mga basura. Tuwing Martes ng umaga ay dadaan ang truck upang hakutin ang mga basurang hindi nabubulok. Inuulit ko, mga basurang hindi nabubulok lamang ang kukunin ng truck ng basura. Dagdag pa nito. Agad pinuntahan ni Lara ang kanyang nanay. Nanay, narinig mo ba ang anunsyo ni Kapitan? Ang tanong nito. Oo anak, ang sabi naman ni Aling Mila. Kaya mula ngayon, dapat matuto kang mag-segregate ng ating basura. Ikaw ang nakatoka sa paglalagay ng mga basurang hindi nabubulok upang kolektahin ng truck ng basura tuwing araw ng Martes. Nay, alam ko na po kung paano mag-segregate o kung paano paghiwa-hiwalayin ang basura. Natutuhan ko ito sa aming leksyon sa science. Ang sagot ni Lara. Mabuti naman kung ganon. Dahil ang pagsisegregate ng basura at pagtatapon nito sa tamang lalagyan, ang isang tanda ng ating pagiging mapanagutan. Dagdag ng kanyang ina. Simula po ngayon, responsibilidad ko na ang paglalagay ng mga basurang hindi nabubulok sa truck ng basura. Simula po ngayon, ang Martes ay Basura Day. Masayang sigaw ni Lara. Sa kwentong inyong napakinggan, makikita natin na si Lara ay isang batang responsableng tagapangalaga ng kapaligiran. Dahil sa kanyang murang edad, alam na niya ang mga dapat gawin upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Kayo, anong araw ang basura din ninyo? I-comment na yan sa ating Facebook page.
Ang pangangalaga ng kapaligiran ay napakahalaga. Ito ay dapat bigyan ng pansin at hindi pinababayaan. Kapag hinayaan natin na masira ito, magdudulot ito ng masamang epekto tulad ng pagkakaroon ng matinding pagbaha, polusyon, pagguho ng lupa, at marami pang iba na makasasama sa kalikasan. Upang maiwasan ang sakunang dulot nito, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na dapat gampanan sa pangangalaga ng kapaligiran. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una, huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Ilagay ito sa tamang lalagyan. Kung wala kang makitang basurahan, maaari mong itong ilagay sa iyong bulsa o sa loob ng iyong bag at itapon ito kapag may nakita ka ng basurahan. Maaari mo ding iuwi ang iyong basura sa bahay at itapon upang maiwasan ang pagkalat nito. Ikalawa, magtanim ng mga puno at halaman na makatutulong upang maging sariwa at malinis ang hangin. Ang mga puno at halaman ay makatutulong upang maging kaaya-aya at maliwalas ang ating paligid. Tumutulong din sila upang maging malinis ang hangin na ating nilalanghap. Maaari kang magtanim ng puno, gulay, at mga halamang ornamental sa ating mga bakuran. Ikatlo, panatilihing malinis ang mga daluyan ng tubig. Huwag magtapon ng basura sa ilog. Panatilihing malinis ito dahil basura ang dahilan ng pagkakaroon ng maruming daluyan ng tubig. Huwag ding magtapon ng mga patay na hayop sa ating mga ilog at sapa. Ika-4 na paraan, pakikiisa sa mga programang pangkapaligiran. Ang pagsali sa mga programang pangkapaligiran ay isa sa mga paraan upang ating ipakita ang pagiging mapanagutan. Maraming mga programang pangkalikasan ang maaari mong salihan, kagaya ng tree planting activities, cleanup drive, at fun run. Ikalima, pagiging mapanuri sa mga iligal na gawain na nakasisira sa kapaligiran. Kapag may nakitang mga iligal na gawain, kagaya ng illegal logging, ay kaagad itong isumbong sa kinauukulan. Isumbong din ang mga nagsusunog o nagsisiga na nakasasira din sa ating kapaligiran. Mahalagang tandaan mga anak na ang kalikasan ay tunay nating tahanan, kaya dapat lamang natin itong ingatan at alagaan. Sa puntong ito, panahon na upang ating alamin kung kayo ay may natutuhan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng manonood sa FB Live, gamitin ang chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Uulitin ko ang panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagiging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran at malungkot na mukha naman kung hindi.
Para sa unang bilang, pansamantalang ibinunsa ni Andre ang balat ng candy dahil wala siyang makitang basurahan. Uulitin ko, pansamantalang ibinulsa ni Andre ang balat ng candy dahil wala siyang makitang basurahan. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, magaling, tama ka. Kung ikaw ay merong basura, maaari mo itong ilagay sa iyong bulsa o sa iyong bag. Itapon mo ito ng tama kapag nakakita ka na ng basurahan. Huwag itong itapon kung saan-saan. Para sa ikalawang bilang, tinahi ng nanay ni Jen Rose ang ginamit niyang bag noong nakaraang pasukan para gamitin muli. Nanghihinayang siyang itapon ito at bumili ng bagong bag. Ulitin ko, tinahi ng nanay ni Jen Rose ang ginamit ng bag noong nakaraang pasukan para gamitin muli. Nanghihinayang siyang itapon ito at bumili ng bagong bag. Kung ang iyong sagot ay masayang mukha, mahusay, tama ang iyong sagot. Kung may mga gamit tayo na maaari pang gamitin, huwag na tayong bumili ng bago. Sa ganitong paraan, nakatutulong tayo upang mabawasan ang basura sa ating paligid. Para sa ikatlong bilang, nagwalis si Dayan ng kanilang bakuran. Pinaghalo-halo niya ang mga plastic, papel at dahon sa compost pit. Uulitin ko, nagwalis si Dayan ng kanilang bakuran. Pinaghalo-halo niya ang mga plastic, papel at dahon sa compost pit. Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, magaling, nakasusunod ka nga sa ating aralin. Dahil ang ating basura ay dapat nating isegregate o paghiwa-hiwalayin. Dapat ihiwalay ang mga basurang nabubulok, di nabubulok, recyclable, at infectious. Para sa ika-4 na bilang, sinunod ng pamilya ni Christian Denver ang ordinansa ng kanilang barangay na tapat ko, linis ko. Ulitin ko, sinunod ng pamilya ni Christian Denver ang ordinansa ng kanilang barangay na tapat ko, linis ko. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ito, napakahusay. Ang pagsali sa mga programang pangkalikasan, kagaya ng tapat ko, linis ko, ay isang paraan ng pagpapakita ng pagiging mapanagutan. At para naman sa panghuling bilang, pinaghiwa-hiwalay ni Mayan ang kanilang basurang nabubulok, di nabubulok at recyclable. Pinaghiwa-hiwalay ni Mayan ang kanilang basurang nabubulok, di nabubulok at recyclable. Kung ang sinagot mo ay masayang mukha, magaling. Tama ito. Ang simpleng pagsisegregate o paghiwa-hiwalay ng ating basura ay isang paraan upang ipakita ang ating malasakit sa ating kapaligiran. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Inyong tandaan na tayo ay nilikha ng Diyos upang maging katiwala ng kalikasan. Kaya marapat lamang na tayo ay maging responsable at mapanagutan sa ating kapaligiran.
Ang pagiging mapanagutan ay nangangahulugan ng pagiging responsable. Mga anak, ako ay naghanda ng inyong gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubili na sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. At dito nagtatapos ang ating masarap na kwentuhan at masayang radyo, TV, FB Aralan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Kathleen D. Valeriano. Sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good day, learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM station, Radio Filipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Don C. Laroya, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience at home. Today, we are about to explore another lesson in third quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to discover and review why some materials are good conductors of heat and electricity. After this learning episode, you are expected to determine if a given material is a good conductor of heat and electricity. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time about conductors and insulators. You have learned last time that insulators are non-conductors of heat and electricity. These are materials that do not allow heat and electricity to pass through them. On the other hand, conductors are materials that allow electricity and heat to flow freely, allowing electricity and heat to be transferred from the source through them. Now, grade 5 pupils, let us have a review of some of the conductors being tackled last time. Get your pen and paper and try to guess the given picture by rearranging the jumbled letters to form the correct word. Or, for those watching via FB Live, you can type your answer in the comments section. I repeat, guess the given picture by rearranging the jumbled letters to form the correct word. Write your answer on a piece of paper or type it in the comments section. Are you ready, scientific kids? Let's start. Number 1. It is a metal that is commonly used in electrical wires because of its high conductivity. Here is a clue. The word starts with letter C and ends with letter R. Again, it is a metal that is commonly used
in electrical wires because of its high conductivity. What is it? Let's check your answers. The answer is copper. Cool! Copper wires are widely used for electrical wiring because they are ductile and are good conductors of electricity. Let us have the second picture. It has higher conductivity than copper, but it is very expensive to be used for commercial purposes. It can be used in special equipment like satellites. Let me give you a clue. The word starts with letter S and ends with letter R. And the answer is silver. Superb! Silver is the best conductor of electricity because it contains a higher number of movable atoms or free electrons. For a material to be a good conductor, the electricity passed through, it must be able to move the electrons. The more free the electrons in a metal, the greater its conductivity. Let us have number 3. It is one of only 4 elements with cobalt, iron, and gadolinium that are ferromagnetic at room temperature. Ferromagnetic means magnetized easily. The word starts with N and ends with L. I repeat, the word starts with N and ends with L. What is the word, kids? The word is nickel. Nice! Nickel is fairly good conductor of electricity and heat. Number 4. Here is the description. It is the most abundant metal and a very good conductor of both electricity and heat. The word starts with letter A and ends with letter M. And the answer is aluminum. Awesome! Most insulated power cables in supply systems are aluminum cables. Okay, scientific kids, let us have the last number. Let me describe it. In a nutshell, it is able to conduct electricity due to dissolved ions and impurities within it. The word starts with W and ends with letter R. And the answer is water. Wow, good job! Water doesn't need to have a large amount of impurities to act as a good conductor of electricity. Even a small amount of ions can enable a source of water to conduct electric current. Okay, kids, did you get a perfect score? Good job! Now, let us study the pictures that I will flash in order to understand more why some materials are good conductors of heat and electricity. Are you ready to learn, scientific kids? Great! Before that, let us review some concepts for us to understand the lesson more. Let's start with the word conduct. In science, conduct means transfer of something, and the materials that transfer something through themselves from one place to another are called conductors. This something could be heat or electricity. Now, let us study the picture. This is a simple circuit. Here, a 1.5 volt cell is connected with the bulb with the help of copper wires. How exactly is the current flowing in the circuit? Can you name what material through which current is flowing? Which one of the materials in the picture serves as conductor? Can you name it, kids? For those watching via FB Live, you can type your answer in the comment section. Again, which of the materials in the picture serves as conductor?
Yes, you are right. Copper wires. Cool. Electric current is flowing through the copper wires from the positive to the negative terminal. So what can we conclude from this? That's right. Copper is the conductor of electricity since it allows the electricity to flow through it. Now kids, let us study the next picture. Instead of copper wires, what if we use threads in the circuit? Will the bulb glow or light in that case? You can type yes or no in the comment section. Or you can simply write your answers on a piece of paper. Again, instead of copper wires, what if we use threads in the circuit? Will the bulb glow or light in that case? You are right. No, it won't. The bulb will not glow or light because the electric current cannot flow through a piece of thread. Because a thread is an insulator. As mentioned earlier, insulators are materials which do not allow electric current to flow through them. Now, let us try the next picture and decide whether the bulb will light or won't, and whether the material is insulator or conductor. Look at this picture. What if we use aluminum wires in the circuit? Will the bulb light? Is it yes or no? Yes, you are right. The bulb will glow or light because we all know that metals conduct electricity, and aluminum is a metal that allows electric current to flow through it. This area in the bulb is made of metal. If we connect the wire anywhere in this region, the bulb will still glow or light. It transfers the electricity to the terminal of the bulb and inside. Let us test further the conductivity of other materials. Just type yes or no in the comment section. Or you can simply write your answers on a piece of paper. In this picture, let us break the circuit by cutting the copper wire. At this point, I want you to notice that there is nothing present in the region that can transfer the electrical energy from one side to the other. But there is air in the region. So what can you infer from this? Will the bulb light in the presence of air? Is it yes or no? The answer is correct. The answer is no. Air is an insulator. It does not conduct electricity. How about this one? Iron nail. If we tie up both the ends of the wires at the two ends of iron nail, will the bulb light or glow? Yes or no? The answer is yes. Good job, kids. Iron nail is a conductor of electricity. The electric current is flowing through the iron nail, so the circuit is complete and the bulb lights up. This proves that iron is a conductor of electricity. Okay, kids, I have a trivia. Did you know that the human body is also a conductor of electricity? It is a very good conductor. It is the reason why you get an electric shock if you are not careful. The electric current flows through a body towards the earth. Alright kids, now that you learned about materials as good conductors of heat and electricity, it is now time for you to apply what you learned through an activity. But before the activity, let us differentiate further
an insulator and conductor through an illustration for you to understand the concepts better. Why some materials are good conductors of electricity or heat? Let us discover the answer by looking inside the insulators and conductors. We know that all materials are made up of atoms, and every atom has a nucleus in the center and electrons moving around that nucleus. In conductors, electrons are very loosely bound to the nucleus. They can move freely, and there is no resistance in them. But in insulators, electrons can't move freely. So, in insulators, everything is stopped or stuck. Neither nucleus nor electrons can move. In conductors, only nucleus is fixed while electrons can move. And these are called free electrons. And movement of electrons is called current or electricity. That is why current can flow through the conductors. Okay, kids, you are now ready to do the activity. Let's start. Here is the direction. Choose the letter of the correct answer as described in the statement. Write it on a piece of paper or type it in the comments section. Don't forget to put number in your answer to avoid confusion. Again, choose the letter of the correct answer as described in the statement. Write it on a piece of paper or type in the comments section. Don't forget to put number in your answer to avoid confusion. Are you ready? Okay, let's have the first number. Why are electric wires usually made up of copper? Is it because A, copper is a good insulator? Or B, copper is a good conductor? Or C, copper is a poor conductor? I repeat the question. Why are electric wires usually made up of copper? The answer is letter B. Brilliant! Copper is a reddish-orange, soft and malleable or low hardness metal that is a good conductor of heat and electricity. Let's move on to number 2. Which of these materials allow electricity to flow? A, iron nail, B, plastic, or C, wood? Again, which of these materials allow electricity to flow? And the answer is letter A. Awesome! Iron nail is a good conductor of electricity and heat. And number 3, which of these materials do not allow electricity to pass through? A, gold, B, bronze, or C, rubber? Again, which of these materials do not allow electricity to pass through? And the answer is letter C. Cool! Insulators do not allow electricity to pass through. Rubber is known to be an insulator because rubber can limit the transfer of electricity. The rubber properties prevent the electrons to be able to freely move, and the addition of the electrons being tightly bounded makes rubber a good insulator. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got the perfect score, excellent! For those who got 2 out of 3, good job! For those who got 1 and below, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons for you to get a high score. Alright kids,
Let us have our last activity to test what you have learned from today's lesson. Are you ready? Cool! Here is the instruction. Write the word yes if the given material is a good conductor of heat and electricity, and write no if not. Write the answer in your notebook or on a piece of paper. Or for those who are watching through FB Live, you can type your answers in the comments section. I repeat, write the word yes if the given material is a good conductor of heat and electricity, and write no if not. For number 1, plastic straw. Is it a good conductor of heat and electricity? Yes or no? Number 2, wooden chopsticks. Number 3, water. Number 4, gold bars. And number 5, air. I repeat, number 1, plastic straw. Number 2, wooden chopsticks. Number 3, water. Number 4, gold bars. And number 5, air. Okay, let's check your answers. For number 1, plastic straw, the answer is no. Materials made from plastic are insulators and do not conduct electricity. How about number 2, wooden chopsticks? The answer is no. Like plastics, wooden materials are poor conductors of heat and electricity. Number 3, water. The answer is yes. Water doesn't need to have a large amount of impurities to act as a good conductor of electricity. Even a small amount of ions can enable a source of water to conduct electric current. Number 4, gold bars. The answer is yes. Gold is used as a contact metal in the electronics industry, as it is a good conductor of both electricity and heat. And for the last number, air. The answer is no. Air is an insulator. It does not conduct electricity. Did you get everything right? Great! For those who got low scores, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying the lessons. Okay, kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Why some materials are good conductors of electricity or heat? In conductors, electrons are very loosely bound to the nucleus. They can move freely. There is no resistance in them. While in insulators, electrons can't move freely. So in insulators, everything is stopped or stuck. Neither nucleus nor electrons can move. In conductors, only nucleus is fixed while electrons can move. And these are called free electrons. And movement of electrons is called current or electricity. That is why current can flow through the conductors. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955484. Again, if you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province,
in cooperation with DZTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26 and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a science-terrific day. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radyo Pilipino, Radyo Pilipino. Tumaas sa 54% ang company registration na naitala ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office para sa unang quarter ng 2023 kumpara sa nakaraang taon. Tinatayang mayroong 712 na kumpanya ang newly registered kabilang ang 157 stock corporations, 194 non-stock corporations, 46 partnerships, 61 person corporations at 255 companies na mayroong mas mababa sa 5 korporasyon. Iniuugnay ni SEC TEO Director Richard Laus ang double-digit na pagtaas sa pagpapatupad ng mga reforma sa digitalization at pinalawak na online na serbisyo ng komisyon bilang suporta sa layunin ng pamahalaan na mapabuti ang kadalian ng pagnenegosyo sa bansa. Sa 712 entity na nakarehistro ngayong quarter, 78% o 556 na entity ang nagmula sa Central Luzon, kung saan ang lalawigan ng Pampanga ang may pinakamataas na bilang ng rehistradong entity na 190. Sinusundan nito ng mga lalawigan ng Tarlac at Nueva Ecija na may 119 at 97 na entity. Samantala, ang iba sa mga bagong rehistradong kumpanya ay mula sa probinsya ng Pangasinan, mga lungsod ng Metro Manila at mga lalawigan sa Southern Luzon. Sinanay ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office ang mga entity sa pagsusumite ng kanilang taunang mga kinakailangan sa pag-uulat kabilang ang proseso ng pag-amyenda sa kanilang mga artikulo ng pagsasama-sama at mga bylaw sa pamamagitan ng buwan ng online na oryentasyon nito. Personal na dinalaw ng mga kinatawan ng Government Service Insurance System o GSIS Tarlac Branch si Ingracia Aromin na tubong Tarlac kamakailan kasabay ng selebrasyon ng kanyang ika-100th birthday. Si Nanay Ingracia ay isang GSIS pensioner. Nakatanggap ito ng birthday cake na galing sa ahensya at ng kanyang milestone benefit check. Ang milestone benefits ay isang programa ng GSIS kung saan sila ay nagbibigay ng kaukulang halaga sa kanilang mga pensioner. Ang 90 years old pensioner ay makakatanggap ng 20,000 pesos, 30,000 pesos naman sa 95 years old at 50,000 pesos para sa 100 years old. Alam niyo ba na ang 2014 Philippine Basketball Marathon ay ang pinakamahabang basketball match ayon sa Guinness World of Records? Ang laro ay naganap mula March 24 hanggang March 29, 2014 sa Meralco Gym sa Pasig at tumagal ng 120 hours. Ang marathon na ito ay isang fundraising event para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam niyo na, yan ang longest basketball match. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao
your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, everyone. Hello, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radio Filipino Tarlac and Channel 100 for Converged Cable TV subscribers. And of course, don't forget our official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Michael V. Eugenio, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live here at San Jose Tarlac via Google Meet. And I will be with you as we explore the wonderful world of mathematics. Good day, Grade 5 learners. Join me as we welcome another day of fun and exciting learning for today. To keep you going, make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pencil or ball pen, paper or notebook, learner's material, and of course, don't forget a bottle of water beside you to keep you hydrated. Are you all set? All right, buckle up as we begin the lesson in identifying the terms related to circle. But wait, let us revisit the skills you acquired in the previous lesson about describing and comparing properties of polygons and congruent polygons with teacher Agnes Valdez. To test your understanding, let's try the following activity. If you are listening to our radio station, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may type in your answers in the comments section of our Facebook live streaming. Are you ready? Let's begin. Choose the letter of the correct answer. Number 1. What do you call a polygon whose all sides and angles are equal? A. Regular polygon. B. Irregular polygon. You have 5 seconds to answer. Time's up, and the answer is, you are correct. Letter A, regular polygon. Number 2, it is a polygon with unequal sides or angles. A, regular polygon. B, irregular polygon. Time to answer. And the answer is, that is right. Letter B, irregular polygon. Number 3. Circle is an example of a polygon. A, true. B, false. Type in your answer. And the answer is correct. Letter B, false. Because circle is an example of non-polygon. How are you doing, kids? Were you able to get the perfect score? I hope you did. If so, you are very good. If you got 2, you are still good. And for those who got 1 and below, don't worry. I know you can do better. You just have to study more. Today, we will discuss about identifying the terms related to circle. Circle can be found everywhere. And if we try to look around, we see a lot of things, right? One of them is coins. We use money to buy our needs and at the same time, keeping them for our savings. Next is a pizza pie.
Another one, a wheel. And lastly, a clock. Clock is very useful. This will help us manage our daily activities. It also helps us to be on time, such as attending our lessons. What are these objects have in common? That's right. They are all circle. So, what is a circle? A circle is a set of all points in a plane with same distance from a certain point. This point is called the center of the circle. Take note, class, that a center is also part of a circle. In this circle, let's say A is the center, and the name of the circle is Circle A. Other letter can be used like B, C, D, or any letter to represent the name of the circle. Look at this figure. Let us find some of the other terms in a circle. Do you have an AB, AFR? To help you identify, here are the jumbled letters and arrange them to form a word. What is the word? Yes, it's a radius. It is part of a circle. Line segment AB or BA, because they can be interchanged, line segment AD or DA, and line segment AF or FA are radii. Radii is a plural form of radius. So, what is a radius? Radius is a line segment from the center of the circle to any point on the circle. In this figure, let us identify the radius. What are they? You are correct. Line segment AB or line segment BA. What else? Good. Line segment AF or line segment FA. Next is nice. Line segment AD or line segment DA. Another one? That's right. Line segment AH or line segment HA. Good job, class. Now you know how to identify radius. And radius is a line segment from the center of the circle to any point on the circle. Line segment AD is a radius. If we try to put another radius directly opposite to it, what do we form? Here are the jumbled letters and arrange them to form a word. That's right. It's a diameter, and it is part of a circle. Line segment DF is a diameter. So, what is a diameter? Diameter is a line segment on the circle that passes through the center of the circle. It is twice the radius. Let's have an example. In circle A, which is an example of diameter. That's cool. Line segment BF or line segment FB is the diameter because it passes through the center of the circle. Line segment DB is a diameter, and if we remove half of the diameter, we form radius. Radius is 1/2 of diameter, and diameter is twice the radius. It's great, right? Always remember that diameter is a line segment on the circle that passes through the center of the circle. Moving on, what do you think is the name of line segment CE and line segment BG? To help you find it, here is the clue word. What did you form? That is right. It's a chord. Chord is part of a circle. Line segment CE and line segment BG are chords. So, what is a chord?
chord is a line segment joining 2 points on a circle. Let's have an example. Identify the chords on the circle. What are they? Yes, line segment CE or line segment EC. What else? Correct, line segment BG or line segment GB. Another one? That's nice, line segment BF or line segment FB. As you can see, line segment BF is the longest chord and it is a diameter. Good job, kids! How about this angle CAD? When we say angle, it is a combination of two rays with a common endpoint, which is known as vertex. Do you have an idea what is this angle? To help you identify, here is the clue word. What did you form? That's right. It's a central angle. It is part of a circle. Angle CAD or angle DAC is a central angle. What is the central angle? Central angle is an angle formed by two radii. In circle A, name the central angles. Give me one. Correct. Angle BAD or angle DAB. Next one. That's right. Angle BAH or angle HAB. What else? Yes, angle HAF or angle FAH. Great job! Now you know how to identify central angle. Let's proceed to this figure. How about this angle DBC or angle CBD? Do you have an idea what this angle is? To help you identify, here are the jumbled letters and arrange them to form a word. Can you guess the word? Awesome! It's an inscribed angle. Angle DBC is an inscribed angle. What is an inscribed angle? Inscribed angle is an angle whose vertex is on the circle. It is also formed by two chords. Point B of the inscribed angle is the vertex. Let us identify the inscribed angle in the figure. What are they? Very good. Angle FBG or angle GBF. That is an inscribed angle. Congratulations, kids! You did a great job. For your next activity, let us solve the problem. The radius of a Ferris wheel is 10 meters. What is its diameter? To solve a word problem, remember the acronym UPSC, wherein U stands for understand, P for plan, S for solve, and C for check. Step 1, understand. What is us in the problem? That is right. Our answer is diameter. Next is, what are the given facts? The given fact based on the word problem is correct. Radius, which is 10 meters. Step number 2, make a plan. Under this, you have to answer the question, what will you do to solve the problem? If you answered, multiply the radius by 2, since the diameter is twice the radius, then you are correct. Now, think, what is the number sentence? Can you tell?
That's right. The answer is 10 times 2 is equal to n. For step 3, solve. Let us find the answer. Multiply 10 by 2 is equal to n. Multiply the given 10 by 2 since the diameter is twice the radius. 10 times 2 is equal to 20 meters. For step 4, check if your answer is correct. To check, divide 20 divided by 2 is equal to n. And the answer is 10 meters. The radius is 10 meters. Therefore, the diameter, which is 20 meters, is correct. How are you, grade 5 learners? I hope you're doing fine. Now you have learned how to identify the terms related to circle. To our grade 5 pupils, I admire you for being good listeners. At this point, we will be having a short recap of the lesson. What is a circle? Circle is a set of all points in a plane with the same distance from a certain point. In this figure, point A is the center of the circle, and so the name of the circle is Circle A. The terms or parts related to circle are chord, diameter, radius, central angle, and inscribed angle. There you have it, class. Math 5 learners, let's check if you are listening well. Get your ball pen and paper for our activity. For those who are listening to DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, you may write your answer in your notebook. And for those who are watching via Facebook Live, type in your answer in the comment section of our Facebook Live streaming. Are you ready? Let's begin. Choose the letter of the correct answer. Number 1. The diameter of the circle is twice the length of the radius. A, yes. B, no. Your 5 seconds start now. And the answer is A, yes, because radius is half of diameter. Number 2. The vertex of the central angle is the center of the circle. A, yes. B, no. 5 seconds to answer. And that's right. The answer is A, yes, because a central angle is formed by 2 radii. Number 3. The radius is the longest chord in a circle. A, yes. B, no. Time to answer. Time's up. The answer is correct. Letter B, no. Because the longest chord in a circle is the diameter, not the radius. Number 4. If a radius measures 12 cm, then the measure of the diameter is 6 cm. A, yes. B, no. 5 seconds. Time's up. What is the answer? Yes, the answer is B, no. The diameter is 24 cm, since diameter is twice the radius. And lastly, number 5, the vertex of an inscribed angle is any point on the circle. A, yes. B, no. Time to answer. Okay, the answer is, that is right, letter A, yes. An angle whose vertex is on the circle. It is also formed by 2 chords. If you got 5 out of 5, then you are
Excellent. For activity 2, let us identify the terms related to circle. What is the center of the circle? Correct. The answer is point M. Name the radius. They are correct. Line segment ME or line segment EM. What else? That's right. Line segment MN or line segment NM. Next is correct. Line segment MF or line segment FM. Another one. Good job. Line segment MD or line segment DM. How about this figure? What is the diameter? Very good. The diameters are line segment FD or line segment TF. Do we still have? All right. We only have one diameter, and that is line segment FD or line segment DF. Moving on. Name the central angles. Yes. Angle FME or angle EMF. What else? Nice. Angle FMN or angle NMF. Next is correct. Angle EMN or angle NME. Another one. Nice. Angle EMD or angle DME. Some more. Angle NMD or angle DMN. And lastly, angle FMD or angle DMF. Let us continue with the inscribed angle. Very good. Our inscribed angle is angle DFL or angle LDF. How about this one? Let's name the chords. Time's up. Give me one. Correct. Line segment NI or line segment IN. What else? Yes. Line segment FL or line segment LF. Next is, that's right, line segment FD or line segment TF. Congratulations, grade 5 learners. You are amazing. Give yourself a rounding applause. So, we were able to apply our understanding on identifying the terms related to circle. Let us put that understanding to the test by answering the next activity, and that will be your assigned task to do. Turn your 21st Century Mathletes 5 on Evaluate A, pages 234 to 235. I guess you are now ready to answer your activities. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, class. You will have more exciting and enjoyable math lessons next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Michael V. HENYO, your Mathematics 5 anchor teacher, reminding you to always stay safe and healthy. Until next time, God bless everyone.
FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. Your only one FM. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan. Kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman. Kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang Great Barrier Reef ay ang pinakamalaking living structure on Earth? Matatagpuan ito sa baybayin ng Queensland sa Australia. Ito ay pinamamahayan ng 3,000 coral reefs at 900 coral islands na matatagpuan sa ilalim ng Coral Sea. May haba itong higit sa 2,000 kilometers at makikita lamang sa outer space. Ngunit, dahil sa fragile coral colony nito, unti-unti na itong nasisira sa paglipas ng panahon at dulot na rin ng climate change, polusyon at man-made disasters. Alam nyo na, yan ang Great Barrier Reef. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Mga bata, kamusta na kayo? Lalong-lalo ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang na nanunood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable TV Channel 100 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood rin tayo sa FB Live. Ako si Ginang Ria Marie M. Reyes
ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Pilipino ng ikalimang baitang. Sumasahimpapawid dito sa bayan ng Pura. Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, maaari lang na ihanda ang inyong mga learners module, activity sheet at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Ang ating aralin ngayon ay base sa Most Essential Learning Competency na nakapag-uulat tungkol sa napanood. Bago tayo dumako sa ating aralin, balikan muna natin ang aralin na natalakay noong nakaraang linggo. Tinalakay ni Teacher Myra Bernabe ang paksang nakabubuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang salaysay. Narito ang panuto ng unang gawain. Pakinggan ang kwento at sikaping unawain. Pagkatapos, bumuo ka ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, ilan. Bibigyan ko lang kayo ng ilang segundo upang sagutin ang gawain. Isulat ang inyong mga sagot sa learning activity sheet o sa inyong sagutang papel. Sa mga nanonood sa FB Live, maaaring i-comment ang inyong mga sagot sa ating chat box. Ang magkapatid. Ang magkapatid na sina Teng at Enjeza ay kapwa matalino. Masipag mag-aral si Teng. Mahilig manood ng telebisyon si Enjeza. Tumutulong si Teng sa mga gawaing bahay samantalang naglalaro si Enjeza. Higit na ibig ni Enjeza na maglaro samantalang pagbabasa ng mga aklat si Teng. Kahit na may mga pagsusulit kinabukasan, maagang natutulog si Enjeza samantalang nagpupuyat sa pag-aaral si Teng. Nang dumating ang pagtatapos ng klase, karaniwang nagtapos si Enjeza. Nagkamit ng unang karangalan sa klase si Teng. Ang salaysay ay hango sa Region Test Item Bank Filipino 5. Bumuo ng mga tanong gamit ang mga salitang pananong na paano, bakit, sino, ano, at ilan. Bibigyan ko lamang kayo ng ilang segundo upang sagutin ang gawain. Ang 10 segundo ay mag-uumpisa na. Ang oras ay tapos na. Maaaring iba-iba ang maging kasagutan ng bawat isa. Sa maaari ninyong naisagot. Sino ang mas masipag sa magkapatid na Teng at Enjeza? Tama ang sagot ni Christina dahil siya ay nakabuo ng tanong na sino. Ano ang madalas gawin ni Enjeza? Magaling! Nakabuo tayo ng tanong na ano mula sa napakinggang salaysay. Heto pa. Ilan ang nakuhang karangalan ni Enjeza? Mahusay! Nakagawa ng tanong mula sa tanong na ilan. Nakabuo rin tayo ng tanong na bakit walang nakuhang karangalan si Enjeza? Ang husay talaga ng mga ikalimang baitang dahil tamang muli ang inyong mga sagot. At para sa huling sagot, paano nagkaroon ng karangalan si Teng? Tama, nakabuo tayo ng tanong na paano. Ang tao ay nagtatanong dahil sa mayroon siyang nais malaman. Mayroon sa kanya na hindi maliwanag. Kailangan niya ng malinaw na sagot. Kaya kailangan niyang magtanong. At sa pagbuo ng mga tanong, dapat ito ay maliwanag at nauunawaan ng kausap. Tandaan na ang pangungusap na patanong ay palaging nagtatapos sa tandang pananong. Mahusay sa lahat ng sumubok sumagot. Naway tama ang inyong mga sagot. Kaya tumutok lang sa ating talakayan.
Alam kong handa na kayo sa ating aralin ngayong araw na ito. Tara at atin nang umpisahan ang ating aralin na nakapag-uulat tungkol sa napanood. Mga bata, mahilig ba kayong manood ng pelikula, balita, dokumentaryo o Korean novela? Kung oo, ano ang huli mong napanood? Maiuulat mo ba ang makahalagang pangyayari sa iyong napanood? Ang panonood ng pelikula, dokumentaryo, balita at iba pang panoorin ay nakaugalian na ng pamilyang Pilipino. Nakagawian na rin ang mga napanood ay ibinabahagi sa kakilala at kaibigan. Sa pamamagitan nito ay naipababatid na rin sa iba ang mahahalagang detalye ng napanood. Sa araling ito, matututuhan ninyo ang pagbabahagi ng iyong napanood sa pamamagitan ng pag-uulat. Isa itong gawain na tiyak kawiwilihan ninyo sapagkat mahahamon nito ang inyong kakayahan at malilinang ang inyong kasanayan. Ngayon ay ating panoorin ang isang napapanahong balita. Unawaing mabuti ang balita at itala ang makahalagang pangyayari na iyong napanood. Ano ang coronavirus? Ang coronavirus ay isang uri ng virus na nagdudulot ng malubhang karamdaman sa paghina ng tao at hayop. Una itong natuklasan noong 1960. Tinawag itong coronavirus dahil sa malakorona nitong buwis. Nagmula ang virus na ito mula sa camel at may mga sintomas na katulad ng sintomas ng trangkaso. Ang 858 na kumpirmadong kaso nito ay nauwi sa pagkamatay. Isa pa sa nakamamatay na coronavirus ay ang Severe Respiratory Syndrome o SARS-CoV na nagmula rin sa China. Ang coronavirus na ito ay nanggaling sa Siberia at nagkaroon ng 8,000 kaso at pumatay sa kumulang 800 katao. Ang bagong strain ng coronavirus na nagsimula rin sa China ay tinatawag ngayong coronavirus disease o COVID-19. Tulad ng MERS-CoV at SARS-CoV, ang COVID-19 ay nakamamatay. Sa oras na ma-infect ang isang tao, ay mabilis ito kumakalat sa lower respiratory tract kabilang na ang baga. Ang coronavirus na ito ay maaaring magdulot ng pneumonia sa loob lamang ng ilang araw at hindi ito kayang gamutin ng kahit na anong antibiotics. May ilang kaso ng coronavirus na walang sintomas. Ngunit sa karaniwan ay tinatayang 14 na araw ang incubation period nito bago lumabas ang mga sintomas ng sakit. Ika-9 ng Enero 2020 ng Lance Sobre ang coronavirus disease o COVID-19 sa Wuhan, China. Naunawaan ba ang pinanood na balita, mga bata? Magaling kung ganon. May mga katanungan kayong sasagutin upang malaman natin kung nakinig at naunawaan ninyo ang napakinggang balita. Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel o learning activity sheet. Maaari din ninyong i-type sa comment box ang inyong mga sagot kung kayo ay nanonood sa ating FB Live. Unang tanong, tungkol saan ang iyong napanood? Tingnan natin ang mga sagot nila sa comment section. Ayon kay John Carl, ang napanood niyang balita ay tungkol sa coronavirus o COVID-19. Tama! Dumako naman tayo sa pangalawang tanong. Saang bansa pinaniniwalaang nagmula ang sakit na coronavirus? Basahin natin ang sagot ni RV. Ang coronavirus ay pinaniniwalaang nagmula sa bansang China. Magaling! Dumako naman tayo sa ikatlong tanong. Paano nakahahawa ang coronavirus sa isang tao? Ang sagot ni Jem Ira ay nahahawa ang tao kapag may mga sintomas na katulad ng trangkaso. Tama! Nahahawa ang tao kapag may mga sintomas na katulad ng trangkaso. Malalaman lang natin na may coronavirus tayo kung tayo ay nakararamdam na ng mga sintomas gaya ng lagnat, ubo, sipon at pagkawala ng panlasa at pang-amoy.
Ika-4 na tanong, bakit nakamamatay ang sakit na coronavirus? Basahin natin ang sagot ni Aliyah. Nakamamatay ang coronavirus sa oras na ma-infect ang isang tao dahil mabilis itong kumalat sa lower respiratory tract, kabilang ang baga na maaaring magdulot ng pulmonya sa loob lamang ng ilang araw at hindi ito kayang gamutin ng kahit anong antibiotics. Ang husay naman! Para sa huling tanong, ano ang iyong naramdaman matapos mapanood ang balita? Ang sagot naman ni Vien Daniel ay, ako po ay natatakot na mahawa ng coronavirus dahil hindi nagagamot ang sakit na ito at maaari pang magdulot ng pagkamatay. Ang huhusay naman ng mga ikalimang baitang, naunawaan ninyo ang balitang inyong napanood dahil nasagot ninyo ng maayos at tama ang mga tanong. Sa pamamagitan ng pagsagot mo sa mga tanong tungkol sa balitang iyong napanood ay nakakuha ka ng mga impormasyong maaari mong maibahagi sa iyong mga kakilala o kaibigan. Alam ba ninyo na ang ganitong pagkalap ng impormasyon ay nakatutulong upang makabuo kayo ng isang ulat, pasalita man o pasulat? May ideya ba kung ano ang pag-uulat? Kung wala pa, makinig. Ang pag-uulat ay isang pagpapahayag na maaring pasalita o pasulat ng iba't ibang kaalaman. Ito ay bunga ng isang masusing pag-unawa sa mga pangyayari at detalye sa napanood. Narito ang ilang bagay na dapat mong tandaan upang maging matagumpay sa paghahanda ng paggawa ng ulat. Una, itala ang mahalagang impormasyong nakuha tungkol sa paksa. Ituon ng buong isip o pansin sa pinapanood o binabasa. Sikaping masundan ang makakalagang bagay o impormasyon sa pinanood o binasa. Pangalawa, bumuo ng balangkas ayon sa dapat na nilalaman ng ulat. Itala ang mga pangunahing kaisipan. Sa ilalim ng bawat kaisipan, itala ang mga maliliit na mga detalye na kaugnay at susuporta sa pangunahing kaisipan. Pangatlo, ayusin ang mga impormasyong nalikom mula sa ginawang pagbabalangkas. Pang-apat, buuin ang ulat batay sa mga makakalagang impormasyon o detalye na nakalap. Sa pag-uulat na pasalita, nararapat na tandaan ang mga sumusunod. Maayos at organisadong paglalakad ng nakalap na impormasyon. Wastong tindig habang nag-uulat. Katamtamang lakas ng tinig at wastong pagbigkas ng mga salita. Marahil ay nauunawaan na ninyo ang mga dapat tandaan sa paghahanda ng isang pag-uulat. Handa na ba kayo? Alam kong handang-handa na kayo. Subukin natin ang inyong kasanayan sa pagsusulat o pag-uulat sa pamamagitan ng mga gawaing inihanda ko para sa inyo. Isipin ninyong kayo ay isang broadcaster sa telebisyon o radyo na naghahanda ng isang pag-uulat. Para sa unang pagsasanay, panoorin at unawain ang balita. Tiyaking makapagtatala ka ng makahalagang impormasyon mula sa iyong napanood upang magamit sa kasunod na gawain. Bagyong Ulysses, nagdulot ng lampastaong baha. Matinding ulan at baha ang idinulot ng bagyong Ulysses sa mga lugar na dinaanan nito. Madaling araw ng ika-12 ng Nobyembre nang magsimulang maramdaman ang bagsik ng bagyo sa Metro Manila. Bukod sa malakas na ulan, sumisipol din ang hangin dala ng bagyo. Nagpatuloy ang malakas na ulan at bugso ng hangin hanggang umaga. Sa Marikina River, umabot hanggang 20 metro ng tubig na naging dahilan ng pagbaha. Malaking bahagi ng Luzon ang binaha. Sa Provident Village ay inabot rin ng baha ang mga bubong ng bahay. Nanumbalik tuloy sa alakalan ng mga residente ang nangyari noong bagyong Udoy. Pero ayon sa mga residente, mas mabilis daw ang pagtaas ng tubig baha ngayon kumpara noong 2009. Umabot din hanggang bubong ng mga bahay ang tubig baha sa barangay Bagong Silangan, Quezon City.
Sa Navotas, isang barko ang umuga sa tulay matapos tanggalin ng malalakas na alon. Isang cargo vessel naman dinalay ng alon at sumagsad sa seawall sa likod ng SM Mall of Asia sa Pasay. Sa lalawigan ng Rizal, maraming residente rin ang napalitan ng likas sa bubong ng kanilang mga bahay. Nagpastao na kasi ang baha sa maraming lugar. Ganito rin ang sitwasyon sa ilang lugar sa bayan ng Rodriguez at San Mateo, Rizal. Matinding baha rin ang sinulog ng bagyo sa lalawigan ng Central Luzon at Calabarzon dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Nadagdagan din ng halos 6 na metro ang tubig sa ayon sa pag-asa, 3 beses na naglandfall ang bagyong Ulysses sa Quezon at Pulido Islands. Naramdaman din ang kabukit ng bagyo sa Bicol Region na nagsisimula pa lang bumangon sa pinsalang dala ng bagyong Omi. Bandang ika-11 ng umaga noong ika-12 ng Nobyembre, nakalabas na ng kalupaan ng Central Luzon ang bagyo. Inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Ulysses sa ika-13 ng Nobyembre. Narito ang panuto para sa unang pagsasanay. Itala sa graphic organizer ang mahahalagang pangyayari mula sa napanood na balita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang tapusin ang pagsasanay. Ang oras ay mag-uumpisa na. Ang oras ninyo ay tapos na. Ating tignan kung tama ang inyong mga sagot. Ano ang pamagat ng balitang napanood? Tama. Ang pamagat ng balitang napanood ay Bagyong Ulysses, nagdulot ng lampas-taong baha. Ano ang mga makahalagang pangyayari sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Ulysses? Maaaring iba-iba ang sagot ninyo. Ilan sa mga ito ay sa Marikina River, umabot hanggang 20 metro ang tubig na naging dahilan ng pagbaha. Pangalawa, sa Provident Village at Barangay Bagong Silang sa Quezon City ay inabot ng baha at mga bubong ng bahay. Ito pa, sa Navotas, isang barko ang bumangga sa tulay matapos tangayin ng malakas na alon. At nadagdagan din ng halos 6 na metro ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan gawa ng Bagyong Ulysses. May mga maaring sagot pa na hindi ko nabanggit, ngunit alam kong tama ang inyong mga sagot. Sino sa inyong nakakuha ng 5 puntos? Mahusay! Huwag kayong malungkot mga bata dahil may mga pagsasanay pa kayong sasagutan. Makinig at unawaing mabuti lamang ang ating gawain upang makakuha ng mas mataas na puntos. Para sa ikalawang pagsasanay, narito ang panuto. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga nakatalang pangyayari ayon sa wastong pagkakasunod-sunod nito sa iyong napanood na balita. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sa mga nanonood sa FB Live, maaaring i-comment ang inyong sagot sa comment box. Para sa unang pangungusap, matinding baha rin ang idinulot ng bagyo sa mga lalawigan sa Central Luzon at Calabarzon dahil sa tindi ng buhos ng ulan. Nadagdagan ng halos 6 na metro ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kalawang pangungusap, bandang ika-11 ng umaga noong ika-12 ng Nobyembre, nakalabas na ng kalupaan ng Central Luzon ang bagyo. Ikatlong pangungusap, sa Marikina River, umabot hanggang 20 metro ng tubig na naging dahilan ng pagbaha. 6 na bahagi ng Luzon ang binaha. Sa Provident Village ay inabot rin ng baha ang mga bubong ng bahay. Ika-4 na pangungusap, ayon sa Pag-asa, 3 beses na naglandfall ang Bagyong Ulysses sa Quezon at Pulido Islands. At ang panghuling pangungusap, matinding ulan at baha ang idinulot ng Bagyong Ulysses sa mga lugar na dinaanan nito. Madaling araw ng ika-12 ng Nobyembre nang magsimulang maramdaman ang bagsik ng bagyo sa Metro Manila. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang sagutin ang gawain. Ang oras ay mag-uumpisa na. Para
Para sa unang pangungusap, ang sagot ay 3. Bilang 5 naman ang sagot sa pangalawang pangungusap. Bilang 2 naman ang sagot sa ikatlong pangungusap. Samantalang bilang 4 ang sagot sa ika-4 na pangungusap at bilang 1 ang sagot sa huling pangungusap. Nakakuha ba kayo ng 5 puntos? Ang husay naman! Batid kong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Para sa inyong huling gawain, panoorin ang balita at sagutin ang mga kaugnay na gawain upang mas malinang pa ang kasanayan sa pagsusulat at pagbuo ng ulat. Kailangan natin manatili sa loob ng bahay. Nababot ka na ba sa bahay? Nasasabi ka na ba makipaglaro sa iyong mga kaibigan? Ngayon walang pasok sa eskwelahan, nakaiinit talaga kapag nasa loob ka lamang ng bahay. Nakakahawa kasi ang sakit na ito, kaya importante ang physical distancing o hindi mo na paglapit sa mga kapo. Yung maaari mong maiuwi at mahawaan ng virus sina ate, kuya, nanay, tatay at lalong-lalo na sina lolo at lola na mas maaaring magkaroon ng malubhang sakit. Bukod sa physical distancing, nakatutulong din na huwag mo nang umalik, lumakap o magmano sa ating mga magulang, lolo at lola. Sa mga gawaing bahay, tulad ng pagpupunas ng mga gamit na madalas nating hawakan gaya ng mesa, ng pinto, at cellphone. Kung malayo ka naman sa iyong lolo at lola, pwede mo silang kamustahin, tawagan, i-text o i-video call. At din ang madalas na paglinis ng kamay gamit ang sabon at tubig o alcohol. Yun ang paghawak sa mukha, ugaling, takpan ng ilong at bibig o uubo at babahin. Pwedeng gamitin panakip ng bibig ang bahagi ng siko o kaya ay tissue kapag ubo o babahin. Sabihin sa iyong mga magulang kung masama ang iyong pakiramdam upang matingnan at maalagaan ka kaagad. Narito ang inyong gagawin. Sumulat ng isang ulat tungkol sa mahalagang detalyeng nakakalap sa napanood. Isulat ang iyong ulat sa sagutang papel. Ipasa ang mga learning activity sheet sa iyong guro sa Filipino at siya na ang magtatama ng inyong mga sagot. Gawing gabay ang rubric na makikita sa inyong mga screen. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Para naman sa inyong karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mensahe sa aking Facebook account o kaya ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro dahil tiyak na mas matututukan pa iyan ng inyong guro sa Filipino. Siguraduhin tumutok sa ating paralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac tuwing Lunes at Merkules sa ganap na alas 12 ng tanghali. Ako si Ginang Ria Marie M. Reyes, ang inyong guro sa Filipino 5. Tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging isaisip ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli,